Mapagpalang araw po, dito po tayo sa Barangay 97. Kasama natin si Kuya Manny, na isang kababayan ko po from Pampanga. Ang kanyang lahi from Pampanga, pero siya pala dito na siya pinanganak. Dito na siya lumaki. Pero marunong siya Pampanga kasi nga, siyempre nakakagawi-gawi sila sa Pampanga, kaya natututo rin siya. Bagamat dito siya lumaki. Narito tayo sa kanya upang magbasa ng Biblia. Ito. Ang Biblia po ang saligan ng pananampalataya. Kasi dito mo lang makikita ang yung pananampalataya. Wala kang makikita sa anumang klaseng magazine, babasahin na libro, kung ano man yung comics o love story. Pocket book. Wala dyan. Nasa Biblia po. Kaya bago tayo papalaot sa ating pag-aaral, tayo muna ay panandaliang lalapit sa Diyos, mananalangin. Of course, siya po ang magtuturo, siya magagabay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ni Kuya Manny ng iyong salita. Buksan ang mga puso at isip ng mga manonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang epistola sa libro ng Roma, ganitong mababasa. Sa Roma 10:17. Tandaan niyo po, si Pablo po ang nakarating ng bansang Roma at si Pablo po ang nangaral sa bansang Roma ng 2 taon. Ito, tingnan muna natin para meron tayong katibayan. Dito po sa Gawa chapter 20, babasahin natin sa 16. Pagdating namin sa Roma, dumating si Pablo sa Roma. Si Pablo pinaintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Meron siya kasi nga nililitis siya. Ngayon, ang gusto ni Pablo, pumunta siya ng Roma para idipesa ang kanyang sarili. Actually, dapat malaya na si Pablo Kanya lang, gusto niya lang mangyari, doon siya magiging malaya. Okay. Ngayon, nakarating siya ng Roma. Kaya siya nangaral sa Roma ng 2 taon, singkat. Ito, nakalagay dito sa verse 30. Umigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng magsadya sa kanya. 31. Ayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Kita nyo? 2 taon siyang nangaral bago siya nasintensya ng mamatay. Po. Ngayon, itong babasahin natin, Roma 10:17. Ganito ang sabi niya. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya yung pananampalataya kay Jesus, makukuha mo lang yan kapag may nangangaral about Jesus Christ. Kaya hindi ka makinig kasi pag hindi ka nakinig, paano mo masasabi na yung pananampalataya mo ay nagmula sa Biblia? Okay, parang ganito. Walang Biblia. Tapos sasabihin mo, ay ako naniniwala naman ako kay Jesus Ay ako naman deboto ni Jesus Ay ako naman ganito ganire. Kailangan yan ay kinasasaligan ng Biblia. Kasi kung wala, paano mo didepensa ng iyong pananampalataya na wala ka namang narinig about Jesus Christ?
Magkakaroon lang po ng pananampalataya ang tao sa pananampalataya is pag narinig niya, may nangangaral, kagaya ng ginagawa natin, tuwing araw ng Sabado at Linggo, tayo po ay ako po ay bumibisita sa iba't ibang mga tahanan upang dalhin ang salita ng Panginoon sa kanila. Hindi ang aking sarili ang pinopromote ko, hindi rin ang aking reliyon, kundi ang dinadala ko si Jesus sa mga tao. Bakit? Siya mismo may sabi, tignan nga natin, doon sa Lucas chapter 21, tignan po natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad noon. Sa 21, basahin ko ano po. Ang sabi niya sa 11, magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. Ano po? Sa verse 13, ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng ganito. Kapag nangyayari daw po itong sinabi niya, ipatotoo ninyo ako sa mga tao. So wala kang ibang ipapatotoo kundi mismo ang Panginoong Jesucristo. Hindi mo pwedeng ipatotoo ang reliyon mo. Walang kwenta yan. Lahat naman tao may reliyon eh. Sino bang taong walang reliyon? Lahat may reliyon ng mga tao. Kuminsan nga, nagpapatayan pa sila dahil sa reliyon. Pumapatay sila dahil pa din sa mga reliyon. Kagaya ni Apostol Pablo sa kanyang panahon, ang kanyang reliyon ay Pariseo. Malupit siya sumunod sa kanyang reliyon. Yang ginagawa ni Pablo noon, siya pumapatay ng tao nang dahil sa kanyang reliyon. Kaya sinasabi niya, walang makakahigit sa akin kung pagsunod lamang sa reliyon ang pag-uusapan, sabi niya. Bakit? Pumapatay na siya ng tao eh. Pero ang kabutihan ng Diyos ay naranasan niya. Nabag sa kanya ang Diyos. Pinatawad po yung kanyang kasalanan. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig eh. Tingnan nyo ang kanyang testimony. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para gawin sa gawain ito sapagkat ako'y minarapat at tinirang na maging lingkod o maging apostol o ministro. 13. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito, inusig ko siya, nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. 14. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalagip ng pananampalataya at pag-ibig na sa atin dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. 15. Narito ang katotohanan dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus na parito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Kita nyo po. This says, ngunit kinabagan ako ng Diyos upang nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at naging halimbawa ito sa mga mananalig sa kanya, pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan.
Siya po, nakaranas siya ng kabutihan ng Diyos. Kailan nangyari yan? Nung makatagpo niya si Jesus sa Damasco. Doon po nangyari yun. Kasi nga po, inusig niya si Jesus. O, anong sabi ni Pablo? Ulitin natin ha. Sa kabila, inirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay, nagsalita ko ng laban sa kanya. Bukod dito, inusig ko siya. Nilay. Kita niyo. Grabe si Pablo. Ang ginawa niya kay Jesus. Pero pinatawad din siya. Pinatawad siya ng Diyos. Lahat naman po, mayroon tayong karapatan patawarin ng Diyos kung ang buhay natin isusuko natin kay Jesus. Tayo po'y makasalanan. Iba nga lang ang ginawa ni Pablo. Iba lang ang ginawa niya. Pero nagkamit siya ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. Kaya nang nasabi niya, magkakaroon lang ng kapatawaran ng mga tao kapag sila'y sasampalataya kay Jesus. Dito pa rin sa isang talata ng Biblia, meron po tayong babasahin, yung kanyang sinabi. Tingnan niyo po, ito, sa Gawa 13, 38, tsaka 39. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangangaral sa inyo ng kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. 39. At ang lahat ng pananalig sa Kanya, lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng sa lahat ng pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moses. Maliwanag po ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Si Pablo po sumampalataya sa kay Jesus. Kaya siya po ay napatawad, kaya sinabi niya, salamat kay Kristo. Nagpapasalamat siya. Bakit? Pinatawad nga po siya sa kabila ng marami siyang ginawang kasalanan. Jesus. So, tingnan pa natin yung conversion ni Pablo. Sa Gawa 26:12, yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. 13. Ng katanghalian tapat kami naglalakbay. Nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kaysa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan Ikaw na rin ang nasasaktan sa pangimagsik mong yan, para kang sumisikad sa tulis. 15. Tinanong ko, sino po kayo? Panginoon, sabi ni Pablo. At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kita niyo po. Ikaw na rin ang gumagawa ng mo yan Sinasaktan mo sarili mo sa ginagawang pang-uusig sa akin, sabi ni Jesus. Para kang sumisikad sa tulis. Dahil sa kanyang ginawa, Tuloy. Tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuho. Ayan. Magpatutuho ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo.
So walang ibang ipapatotoo si Pablo kundi si Jesus. Kaya yung binasa ko po doon sa Lucas 21:11 at 13, na kung dumating man po yung mga problemang binanggit doon, tagutom, lindol, mga salot, ibig sabihin na salot, problema, sakit. Anong sabi ni Jesus? Yan ang pagkakataon ninyo upang ipatotoo ako sa mga tao. Kaya hindi po tayo nagpo-promote ng religion. Hindi po tayo nagpo-promote ng ating sarili. Ang ating itinataas walang iba kundi si Jesus. Tuloy natin ang basa. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguhin ko sa iyo. 18. Susuguhin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Nang dahil sa pananampalataya nila sa akin, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Alam mo kaibigan, lahat naman po tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan sa Diyos. Kaya lahat po ng tao ay namamatay dahil po sa kasalanan. Yung kasalanan po ang nag-aatid sa atin na kamatayan. Tignan natin dito sa 5:12 ng Roma. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Basahin natin 5:12. At ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang taong si Adan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kita niyo? Yung kasalanan ang dahilan. Kaya po, kailangan manampalataya tayo kay Jesus. Pero makakasampalataya ka lamang kapag may mangangaral tungkol kay Jesus. Yung Jesus pong nasa langit ang pinag-uusapan dito, hindi po yung Jesus sa lupa o yung mga images, hindi yan. Yung totoong Jesus, yung anak ng Diyos na nandun na sa langit. Pagkatapos niyang mabuhay na maguli sa mga patay after 40 days, siya po yung umakyat sa kanyang dating kalagayan, sa kanyang dating kinaluluguran. Bumalik siyang muli sa kanyang kaharian sa langit. Yan po ang Jesus na pinopromote natin. Hindi po yung kung ano-anong Jesus na yan, o Himayen, kung ano man yan. Hindi po yan. Sapagkat ang totoong Jesus, yung nasa langit kasama ng Ama. Tandaan mo kaibigan, si Jesus po ang tagapagligtas ng tao. Kaya yung nakapako sa krus, anong sabi niya? Jesus, salalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ang sabi naman ni Jesus, oo, isasama kita sa paraiso. Kita niyo po, nakapako sa krus. Pero dumating ang pagkakataon, siya mismo, inilapit ang kanyang buhay kay Jesus. Napatawad ba siya? Napatawad po kaibigan. The moment na isuko mo buhay mo kay Jesus, patatawarin ka, gaya ng binasa natin. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, ang sabi niya, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Isuko na po natin ang buhay natin kay Jesus. Siyang ating tagapagligtas sa taring darating. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na makukuha mo lang ang pananampalataya mo, magkakamit ka lang ng pananampalataya sa pamamagitan ng ng pakikinig at pakikinig ng haral mula sa iyong anak na si Jesus. Salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus.
Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. Meron tayong hawak na Biblia, New Testament lamang. Di bale, mahalaga naman ang mensahe nating natutunan. Salamat po inyong kaibigan kay Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Manny. Isa po akong stroke. 6 na taon at 6 na buwan. Si Kuya Manny naman na stroke po siya. May 2 taon na siyang stroke. Pero biyaya ng Diyos, ito pareho kaming malakas. Nasa barangay 97 po tayo, Sonit, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Babayo!